Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nenita. Sabi niya dito, marami tayong kamukhaders at before nangyari yung sa Showtime, maraming netizens nag-comment na parang si Raisa talaga si Jogs. Kahit si Jogs agree siya kamukha niya. Ang bashers ang gumagawa ng issue at sila ang may dumi sa pag-iisip. Walang nilalait si Kim, binasa lang niya ang mga inggit. Sinasakyan ang issue para magkapera sila. Don't engage. Aksaya lang sa panahon kung patulan ang taong basura ang ugali. Pulos inggit ang nasa puso kaya walang asenso sa buhay. Hayaang matuyo ang mga laway sa kakadakdak. Walang paki si Paulo sa mga inggit kahit matuyo pang mga laway nila. I-bless ang Kimpaw, more pa, God is good. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nenita. So yes, tama po kayo, ang gumagawa lamang po ng issue dyan, walang iba kundi po ang mga bashers. So pinapalala po nila yung issue. Raisa May po, tahimik na naman, hindi po siya nagsasasagot or hindi po siya pumapatol sa mga napapanood niya at nababasa niya po sa mundo po ng social media. Kaya kung may dapat sisihin sa mga nangyayari po ngayon na kaguluhan, walang iba kundi yun ay bashers. Kaya kalma lang kayo mga kakimpaw, matatapos din po ang problemang kinakaharap ni Chinita Princess, syempre kasama po si Paolo Avellino. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nanita, God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan itong isa po sa opinion ng isa sa mga netizen dito po sa Facebook. Tungkol pa rin ito sa issue ni Raisa May and Kim Chu. Sabi niya, opinion ko lang about Raisa May issue, wala namang sinabi na masama si Kim doon. Ang sabi lang naman niya ay ba't si Raisa May? Nakita niya kasi yung suot. Kasi nung bata pa si Raisa, may ganon siyang outfit. Fan din ako ni Raisa nung kabataan niya, kahit ako nasabi ko parang nga sa suot nung kasamahan niya. Kaya nabanggit niya si Raisa, yun lang naman. Konting ganon, grabe na ang bashers, kahit ano-ano na lang sinasabi, yung iba below the belt pa. So asahan na po natin mga kakimpaw na hindi talaga natin mapipigilan yung mga nangyayari sa mundo po ng social media. Kaya sana next time maging extra ingat na si Chinita Princess sa kanya mga binabasa. Pwede niya namang hindi basahin yan mga kakimpaw kaysa naman po siya ang mabatikos na naman dahil sa mga writers po ng It's Showtime na hindi na po iniisip yung kapakanan nitong si Kim na lagi na lamang pong sinusuong sa mga bashers sa social media. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Chris at Kim, pinagsabong daw po dahil kay Raisa May. Ayun nga dito, grabe talaga ang mga ira. Inggitera, sausawera, pakialamera. Aba dahil sa tsikahan ni na Chris Aquino at Raisa May Dizon sa Itbulaga, noong Thursday nang biglang magpakita roon ang una bilang suporta sa pagko-host ng anak na si Bimbi, nakagawa na ng intriga ang ibang mga bashers, no? Say kasi ni Chris, nang lapitan siya ni na Raisa at Bimbi, I love you, doon sa nabalitaan ko na nangapi sa'yo, don't mind them because success is the best revenge. Na sinagot ni Raisa ng yes, tama po, thank you po, thank you po. So nagawan na agad ng intriga ang sinabi ni Chris at iniugnay sa dialogue ni Kim Chu sa It's Showtime na nadamay nga ang pangalan ni Raisa. Nag-viral nga kasi sa social media ang batuhan ng linya ni na Kim at Brent Manalo sa isang segment ng It's Showtime kamakailan. Say kasi ni Brent, Lotus Pit nasa likod mo at ang dumating jugs
bilang spooky character humirit si Kim nang ay bakit si Riza May. Inalamahan nga ng netizens yun at pinagpa-public apology pa nga ng iba si Kim dahil sa birong yun na binanggit nga niya ang pangalan ni Riza May. Ang iba naman ay sinabing yun ang dahilan kung bakit nakapag-dialogue si Chris kay Riza nang doon sa nabalitaan ko na nangapi sa'yo, don't mind them because success is the best revenge. Yun lang daw kasi ang issue ngayon kay Riza. So ang iba parang pinagsasabong pa sina Chris at Kim. May nabasa rin kaming comment sa social media na friend pa naman daw si Chris at si Kim. Teka, magpaliwanag kaya si Chris kung ano o sino yung sinasabi niyang nang api kay Riza. So yun siguro yung mainam po na gawin ni Miss Chris. Ipaliwanag niya po kung para saan ba yung binitawan niyang salita. Para ba yun sa naging interview doon sa Tony Talks na kung saan inakabasag nga ng base si Riza May or para kay Chinita Princess or Kim Chu na kung saan ay naihambing pa nga po si Riza May kay Lotus Pit. At dahil nga po sa mga pangyayaring ito mga kakimpaw, kinakalampag na po ng mga supporters ni Kim Chu ang mga executive ng ABS-CBN na humahawak at nag-handle po kay Chinita Princess. Katulad na lamang po ni Direk Loren. Ayun nga dito sa nag-comment sa atin, Direk Loren, tulungan mo ang iyong anak na si Kim. Kawawa ang ating Kimi. Laging nababash. Kawawa. Umaksyon ka para kay Kim. Naawa na kaming mga senior. Sige na po, umaksyon na po kayo, Direk Loren. Kawawa ang iyong anak. So kinakalampag po nila ang mga executive ng ABS-CBN na sana naman daw ipagtanggol si Chinita Princess at maglabas po ng mga official statement katulad po ng ginagawa ng sa ibang artista. Kasi marami po talagang naiinis ngayon sa mga humahawak kay Kim Chu na parang pinapabayaan daw si Chinita Princess. So hindi naman siguro sa pinapabayaan mga kakimpaw. Sabihin natin kaya na kasi ni Chinita Princess yung mga tinatamo niya po ngayon na pamabatikos. Siguro marahil masyado na pong tiwala sa kanya ang management kaya naman hindi po natin sila makitaan ng kahit anong pagtatanggol laban kay Chinita Princess. Pero syempre mali pa rin po yun mga kakimpaw. Dapat ay pantay-pantay po ang trato sa mga artista. 'Di ba? Dahil dyan po magkakaroon ng silosan. Kaya hopefully mga kakimpaw ay kumilos na nga po ang management ni Kim ukol sa usaping ito. 'Di ba? Agree ba kayo dito mga kakimpaw? Please comment down below.